Kamakailan lang, may isang salita na yumanig sa Senado at, well, sa buong bansa. Isang salitang naging simbolo ng isang napakalaking anomalya na posibleng nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso. Sige, simulan na nating himayin ang kwento sa likod ng mga maletang puno raw ng pera. So ano nga ba itong basura na pinag-uusapan? Hindi ito yung literal na basura na itinatapon natin, ha? Ayon sa testimonyo ng isang whistleblower sa Blue Ribbon Committee, ang salitang ito ay isang code. Isang palatandaan para sa isang bagay na mas malaki at sigurado mas mabigat. At ito na, kapit kayo. Ito raw ang laman ng bawat isang basura. Humigit kumulang 48 million pesos. Grabe! Isipin nyo yan, isang maleta puno ng pera na katumbas ng 48 million. At hindi lang daw isa ang maletang to. Dito na nagsisimula ang buong pasabog. Okay, sa unang bahagi ng ating pagsusuri, kilalanin muna natin kung sino ba itong taong nasa sentro ng lahat ng ito. At pakinggan natin yung mga mabibigat niyang akusasyon na nakasulat sa isang sinumpaang salaysay. Ang pangalan niya ay Orly Regala Guteza, isang dating marin. At itong dokumentong nakikita ninyo, yan ang kanyang sinumpaang salaysay. Isang papel na naglalaman ng mga detalyadong alegasyon laban sa ilang makapangyarihang mambabatas. Siya yung tinawag na surprise witness na bigla na lang sumulpot sa Senado. So, bakit daw niya ito ginagawa? Yan ang malaking tanong, di ba? Ayon mismo sa kanya, lumabas siya at nagsalita dahil ayaw niyang maging masama ang kinabukasan ng kanyang pamilya, ng kanyang mga anak at mga apo. Isang personal na dahilan na nagbukas ng isang pambansang issue. Sige, punta naman tayo sa susunod na bahagi. Dito, bubusiin natin ang mismong laman ng testimonya ni Guteza. Ano-ano nga ba ang mga detalye ng umano'y operasyon na kanyang isiniwalat? So para maging malinaw sa lahat, ito raw ang definisyon. Ang basura ay code word para sa mga maletang punong-puno ng pera. Ganon kasimple ang code, pero ang operasyon daw sa likod nito napakakomplikado at tumakbo di umano sa loob ng maraming buwan. Tingnan natin yung timeline ayon sa affidavit niya. Nagsimula raw ang lahat noong December 5, 2024 nang ma-hire siya. Mula noon hanggang August ng 2025, doon na umano nangyari yung mga delivery. Nag-resign siya noong August 5 at pagdating ng September 24, 2025, nilagdaan na niya yung kanyang salaysay. Isang malinaw na timeline ng kanyang sinasabing pagkakasangkot. Inilarawan din niya ang buong proseso. Magsisimula araw sa pagtanggap ng mga basura sa isang bahay sa Pasig. Tapos, bibilangin yung pera sa loob. Pagkatapos bilangin, isasakay na yung mga maleta sa sasakyan at diretso nang ihahatid sa mga tirahan daw ni na Congressman Zaldico at Speaker Martin Romualdez sa Taguig. Alam mo, parang eksena sa pelikula, pero ito ay isang testimonya sa ilalim ng panunumpa. At gaano raw ito kadalas nangyayari? Ayon sa testimonya ni Guteza, na-monitor daw niya sa group chat nila na nag-a-average ang delivery ng 3 beses sa isang linggo. 3 beses! Kaya ang pinaka-importanting punto dito, hindi ito isahan lang. Isa raw itong regular at sistematikong operasyon. At ito yung mga pangunahing karakter sa kanyang kwento. Siyempre, nandyan si Congressman Ko at si Speaker Romualdez. Pero pinangalanan din niya sina John Paul Estrada at Mark Tecsay bilang mga tagatanggap. At ginamit pa niyang halimbawa si Congressman Eric Yap na minsan daw ay nagdala ng, get this, 46 na maleta. Muli, ito ay isang sipi mula sa sinumpaang salasay niya. Dito natin makikita kung gaano kapartikular ang mga detalye niya. May mga address, may proseso kung paano hinahati yung mga maleta, yung ilan daw para kay Congressman Ko at yung iba naman ay para kay Speaker Romualdez. Pero, alam naman natin, bawat kwento ay may 2 panig. Ngayon, pakinggan naman natin ang mariing pagtanggi mula sa mga taong direktang pinangalanan sa pasabog na testimonya ni Guteza. Mabilis at matigas ang naging sagot ni Speaker Martin Romualdez. Ang sabi niya, ang testimonya ni Guteza ay isang outright and complete fabrication. Sa Tagalog, isang ganap at kumpletong kasinungalingan. Napakadirektang pagpapabulaan sa lahat ng akusasyon. At dito na nagsisimulang magkaroon ng, sabihin nating, konting gulo. Ayon kay Guteza, yung mga kasama niyang sina Mark Bunagan at Alan Colesio ay mga security consultant daw ni Congressman Ko. Pero sa sarili nilang affidavit, sinabi nilang sila ay mga personal assistant ng pamilya Ko.
Tila maliit na detalye pero mahalaga yan dahil magkaiba ang papel na ginagampanan nila. At ang mas matindi pa, mismong si Alan Colesio, naglabas ng sarili niyang sinumpaang salaysay at direkta niyang sinabi, wala ring ni isang pagkakataon na kami ay nagdala o pinagdala ng maleta ng pera. Wow! Isang direktang kontradiksyon sa sinasabi ni Gutesa, na galing mismo sa isa sa mga taong sinasabi niyang kasama sa operasyon. So, dahil sa mga pagtanggi at magkasalungat na pahayag, natural lang na lumabas ang mga tanong tungkol sa kredibilidad hindi lang ng testigo kundi pati na rin ng mismong ebidensya. Kahit nga si Senator Ping Lacson, yung mismong chairman ng committee, parang nagulat din. Tinawag niya si Gutesa na isang totally surprise witness, na parang ipinapahiwatig niya na hindi ito dumaan sa karaniwang proseso bago humarap sa kanila. At eto nga yung punto ni Senator Lacson, hindi man lang daw sila nabigyan ng abiso o ng courtesy of notice na may haharap na ganito kabigat na testigo. At sa isang investigasyon sa Senado, isa itong malaking procedural issue na naglalagay ng alinlangan sa buong sitwasyon. Pero, ito na siguro ang pinakamabigat na dagok sa affidavit ni Gutesa. Ang mismong abogado at notaryong publiko na nakapangalan sa dokumento, si Ate Petchy Rose Espera, lumabas at nagsabing peke raw ang kanyang pirma at hindi siya ang nagnotaryo nito. Isang akusasyon na, kung mapatunayan, ay direktang sumisira sa legalidad ng ebidensya. Kaya ang lahat ng ito nagiiwan sa atin ng isang napakalaking tanong. Sa harap ng dalawang magkasalungat na kwento, sino ngayon ang dapat nating paniwalaan? Kasi sa isang banda, mayroon tayong detalyadong salaysay mula sa isang insider, kumpleto sa pangalan, petsa at proseso. Pero sa kabilang banda, mayroon tayong matinding pagtanggi mula sa mga akusado, salungat na testimonya mula sa ibang sangkot at ang pinakamahalaga sa lahat, isang affidavit na ngayon ay questionable ang pagiging legal. At itong dokumentong ito ang nasa sentro ng lahat, ang sinumpaang salaysay ni Orly Gutesa. Ito ba ay isang matapang na pagbubunyag ng katotohanan o isa lamang gawa-gawang kwento na may mas malalim na motibo? Kung ano man ang kalalabasan nito, dito magdedepende kung saan tutungo ang buong investigasyon. Kaya ang tanong na naiiwan sa ating lahat ay ito, kung ang mismong pundasyon ng akusasyon ay kine-question at ang mga akusado naman ay mariing tumatanggi, paano natin malalaman kung ano talaga ang totoo sa likod ng mga maleta ng basura? Diyan nagtatapos ang ating pagsusuri sa ngayon at yan ang malaking palaisipan na ating susubaybayan.